Ngayon ho, mga bossing, nasaan na ba tayo? Pumunta na ho tayo, mga kababayan, dito sa 18 Marites. Ito, may minamarites po yung isa sa kasamahan nila. Ni Boss Saldi. Driver ho ako ni Boss Saldi. Sabi pa nila, 2017, nag-umpisa kami. 2017, sandali lang. 2017, wala pa, hindi pa presidente si Pangulong Bongbong Marcos noon. Wala nga katungkulan si Pangulong Bongbong Marcos ho noon mga bossing, di ba? Bakit to? Dahil talo kay Atty. Leni Robredo sa pagka-vice presidente. Ang inaatupag ni Pangulong Bongbong Marcos yung pag ano niya, tama ba? Yung reklamo niya na siya ay kung bakit natalo. Yun ang inaatupag ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ng 2017, walang katungkulan ng ating presidente. Paano nyo naman at bakit nyo naman dadalan ang isang walang katungkulan kagaya ni De Lima ng bulto-bultong pera at mali-maletang pera? Ano naman ang maitutulong sa inyo yun kung wala namang kapangyarihan, di ho ba? Ang gulo ng mga kwento nila. O game, tuloy. Driver ako ni Boss Saldi. Okay. So ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro 3 beses sa isang linggo. 3 bisis daw po sa isang linggo. Nadala namin yung mali-malitang tira doon sa bahay ni former 3 beses sa isang linggo? Walang nakakapansin sa inyo? Dami nun, ha? speaker, Martin Romualdez. Oh. Nakapag-deliver din ako doon sa Guado. Nakapag-deliver din ako doon sa Gaano kadaming maleta yung mga pinag-iimbak nito, mga bossing? Kung 3 beses sa isang linggo silang mag-deliver ng maleta, ang daming mga maleta nito, baka pumapakyaw sa SM itong mga ito. bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Oh, si Trillanes. Tapos doon sa isang interview nila kay Jessica Soho, yung iba sinasabi, hindi po nila nasaksiyan na nabigyan o nagbigay ng pera dito kay kay Trillanes. Yung iba naman, nasaksiyan naman po ang gulo. Tapos ito, nag-deliver naman daw po, nakapag-deliver. Sabi ni PJ Tube, may factory ata sila ng maleta. Oh, ang daming maleta Oh, 3 beses sa isang linggo mag-deliver ng mali-maletang pera. Parang imposible at hindi na makatotohanan Yun po yung participation ko bilang driver ni Kong Saldi po. Yung kay Trillanes po, anong deliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. At Paper bag daw. Paper bag, sandali. Ano na ba talaga pinag-uusapan natin dito? Maleta o paper bag na lang? Sabi, maleta, ang nagdala po doon ay iini boss na si Mark Tiksay. Dali, ilang beses nyo ba nadalan si Trillanes? Alam niyo po, pera. Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po. Na ang laman ng tira na yun ay ang laman ng paper bag na yun ay tira at ibibigay nga kay Paper bag. Kailangan ko ng example Kasi mga kababayan, sandali paper bag daw po yung binanggit. Kukuha lang ako ng paper bag dito. Kung paper bag, dali ito. Ito yung paper bag. Di ba? Alisin natin yung laman. Ano ba laman nito? Dali, yan. Alisin natin yung laman. Ito yung paper bag. Ang bali-balita ho nila, mga kababayan, kanya kalaki, di ba? $2 milyong yung ibinibigay kay Trillanes. Tagwa 100 ho yun Masisira ho ito sa bigat, mga kababayan. O kahit anong paper bag. Ito, medyo pa ho to, matibay-tibay pa ho to, mga bossing. Masisira sa 2 milyong 2 milyon na US dollars Di ba? Mukhang hindi tugma, sir. Tapos ito pa. Yung 1 milyong piso, ganyan ganyan kadangkal. Siguro ganyan kadangkal, no? Pero tagi 1,000 ho yun. So ibig sabihin, mga bossing,
ilan? 20 ganito kadangkal. Lubog yung paper bag dun, boss. Oh, mukhang hindi talaga tugma yung mga pinagsasasabi ninyo. Former Senator Trillanes. Doon po sa Antipulo. Dahil Oh, pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yon. Piniprepare ni Mark Texay or ni Paul Estrada yung mga pera na yon. So alam po namin na pera talagang laman nun. Nandun po kayo? Opo. Bilang? kahit hindi nyo nakita, basta sinabi lang pera, okay na yon. Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Boss Saldi, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa, nasaksihan ko rin, kung umakyat ako sa taas, Bulsa daw ni Doraemon yung gamit. Laki. Para magkasya lahat, ano? dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, Okay. dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Texay. Kanina sabi lang, ngayon naman nakita niya na binibilang yung pera. Sa sasakyan, magbibilang ng ano? So totoo po lahat yun, ma'am. Ang issue na yun. At wala pong dinagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. Totoo daw ho, mga kababayan. Ngayon, eto na, no? Since hinihiling ho, mga boss chipamo, sir, ni Marcoleta na maimbitahan yung 18 Marites doon po sa Senado, eto na po. May balita na po, si Senador Trillanes, si Senador Ping Lacson, patungkol po dyan. Kung iimbitahan ba, papayagan ba, at bubuksan para sa 18 Marites yung Senate Blue Ribbon Committee. Para ho sa akin, hindi na dapat eh. Bakit? Tignan nyo nga ho ang ginawa nung sila Mike Defensor, tapos etong si Marcoleta at si Gutesa. Sinayang inaksaya lang po yung oras ng taong bayan. Inaksaya lang po yung pagkakataon at oras doon sa Senado, di ba? Pero para po bukas sa lahat ng mamamayang Pilipino at walang itinatago sa mamamayang Pilipino, ang sabi po ni Senador Lacson ay bubuksan pa din ho yung Senate Blue Ribbon Committee para sa kanila. Ito. Bukas daw si Senator Ping Lacson na imbestigahan ng mga aligasyon ng 18 nagpakilalang dating sundalo na naghatid umano ng mali-maletang flood control kickback sa ilang opisyal. Pero dapat daw magbigay muna ng maayos at kapani-paniwalang affidavit ang mga dating sundalo. Putek na yan. Paano po natin mapapaniwalaan yung mga sasabihin at yung affidavit na bibigay nila? Kung yung pong mga interview at yung mga press conference nila, ang gulo na po. Ang daming butas. Yung kay De Lima na lang nasilip sila doon. Bakit naman bibigyan si De Lima ng bulto-bulto at mali-maletang pera? Hindi naman nakaposisyon, wala namang posisyon, wala namang kapangyarihan. Biglang sila doon, biglang balikwas sila doon Di ba? Ay hindi, na-oversight ko lang po si De Lima. Kaya naisulat ko si De Lima. Tapos from maleta na ibinigay, naging paper bag, naging expandable folder. Ang gulo ho, di ba? Kaya nga sabi ko hindi na dapat pinag-aaksayahan ng panahon itong 18 Marites na ito na kagayang-kagaya lang po ng estilo ni Orly Gutesa. Sayang lang po ang panahon. May mga butas daw kasi ang kanilang salaysay. Kahit anong compute daw kasi ni Lacson, imposible ang sinabi ng mga sundalo na nag-deliver sila ng 805 billion pesos. Sinabi ni Lacson matapos questionin ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit di ipinapatawag ni Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ang mga dating sundalo. Oo, naniniwala ako dito. No, ginugulo na lang ho ito, mga bossing, no? Ginugulo na lang po nila yung mga investigasyon. Dali At yan, ginugulo lang nila. O tuloy. Napaka-improbable, napaka-impossible na ma-accomplish yung deliveries ng ganong maraming pera. And, I have it on a good source na yung withdrawals during the period in question, sabi natin 2022 hanggang 2050. Bukayuho talaga sila, mga kababayan. Ang gulo, walang dapat
walang dapat imbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Sabi ni Shiro Kansaki, expandable envelope. Ano yan? Si Lupi ng One Piece? Hindi, magtataka ka sa kanila eh. Una, mali-maleta. No? Tapos biglang naging paper bag. Sumunod, naging folder na lang daw. Sayang lang sa oras, mga kababayan. Pero siguro, ang gustong iparating nitong si Senador Ping Lacson, o sige, para hindi mag-isip ang mamamayang Pilipino sa atin, imbitahin pa din natin kahit panggulo lang ho, mga kababayan. Eh sino po ba ang nagpupumilit dyan? Wala pong iba kundi si Rodante Marcoleta lang ho. Di ba? Si Rodante Marcoleta na nakikipagpagwapuhan pa ho kay Senator Ping Lacson. Oh. Ayan. Sabi dito, sino ang mas pogi ako? Siguro po mas pogi ako kaya si Marcoleta ay galit na galit daw ho sa kanya. Tapos si Marcoleta naman sagot, nakikita mo naman, 'di ba? Kung sino ang mas gwapo sa kanilang dalawa. Oh. Pero wala na. Estilong Marcoleta, panggulo na ho lang ho, mga bossing. Tipo bang wala lang, magulo lang po. Iba-iba ang sinasabi. Di ba? Oh, mga kababayan, medyo magmamadali lang ako ngayon, no? Kailangan kung may kailangan ako asikasuhin, mamaya itutuloy natin yung live natin, okay? Magpapaalam muna ako sa inyo. Yung igit-igit mamaya natin itutuloy, okay? Magpapaalam muna ako pansamantala.